At ito na naman tayo sa panibagong vlog for today's video. At ang lulutuin nga po pala natin dyan for today's ulam ay ang paksiw na pata. Pata ng baboy. At ito nga po pala ang isa sa favorite ko sa part ng baboy ang pata at hanggang paa. At lalong-lalo na po yung pinakadulo niya. Yung meron kang mga ngat-ngat na mabuto. At wala nga po pala ako kaagaw dyan dahil ang gusto naman ng aking mahal ay ang laman. Kaya naman, bago ko simulang igisa ang mga yan, ay pinirito ko nga po pala muna lahat ng pata. At ang lulutuin nga po pala natin dyan ay 2 pata ng baboy. At maglalagay nga rin po pala tayo dyan ng bulaklak ng saging. At binabad na nga rin po natin yan sa tubig para mawala yung kanyang preservative. At ito na nga po pala lahat ng piniritong pata natin na halos 3 kilo na rin. At nakaredy na nga rin po pala dyan ang ating white onion at saka red. At meron na rin po tayo dyan isang buong bawang. At pagkatapos naman po natin iprito ang ating mga pata dyan, ang susunod naman po natin ay mag-isa tayo ng bawang at sibuyas. At aantayin lang po natin yan na mag-golden brown parehas. Saka po natin ilalagay ang ating piniritong pata. At atin naman itong halu-haluin. At after naman po natin haluin yan, ay maglalagay naman po tayo dyan ng ating toyo. At yung next naman ay ang suka. At maglalagay rin po tayo dyan ng ating pamintang durog. At pwede rin po yung buo. Pagkatapos natin ilagay mga pampalasa natin, ay maglalagay naman po tayo dyan ng tubig. Dahil atin po itong palalambutin ng mga 1 oras. At atin po muna itong tatakpan hanggang sa kumulo. And after 15 minutes ay atin nga po ulit bubuksan ito dahil nakalimutan natin maglagay ng pork nor cubes. At naglagay nga lang po pala tayo dyan ng 1.5 cubes para naman magkaroon ng dagdag lasa ang ating paksiw. At iba-iba nga po pala ang pagluluto ng paksiw ng pata dahil dito sa Batangas ay suka lamang ang gamit at walang toyo. Kaya ang paksiw nila ay maasim at maputla. At maglalagay nga rin po pala tayo dyan ng dahon ng laurel para naman magkaroon ng bango ang ating niluluto. At babaliktarin na rin po natin yung mga nasa taas para naman maluto ng maayos at lumambot. At ang dagdag nga rin po pala ako dyan ng durog na paminta para naman bumango lalo. At tatakpan po ulit natin yan. A few moments later. At ayan, titingnan nga po ulit natin siya after 1 hour. Maglalagay na nga rin po pala tayo dyan ng ating sugar. Depende po sa inyong panlasa kung ano kadami. And after naman po natin ilagyan ng sugar at pakuluan. At ang isusunod naman po natin dyan na ilalagay ay ang bulaklak ng saging. At atin lang po yung halu-haluin hanggang sa maluto. At aantayin lang po natin yan ng mga 10 minutes. Po natin papatayin na ang ating apoy. A few moments later. At ito na nga po pala ang pinaka-exciting part natin ang kumain. At meron na nga rin po pala tayo dyan na hiniwang pipino. At yan nga po pala ang magiging rice natin. Pero dahil sa dami kong gutom ay hindi kaya ng pipino lamang kaya kumuha po ako ng kaunting kanin. And after nga po natin kumain dyan, ng before 3 p.m. ay dumiretso naman po kami sa bayan ng Rosario para bumili nga po ng cake. Dahil nga po meron nagpapabigay at sana gumaling po kayo agad. Kaya naman hanggang dito na lang pong vlog natin for today's video. Bye-bye!